sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, sana ay nasa maayos kayong kalusugan habang binabasa ninyo itong liham ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jamaica. Isa ako sa mga silent listener mo, Papa Dudut. Pero masasabi kong isa ako sa mga pinaka-loyal. Sa totoo lang, ang boses mo ang nagsilbing musika sa tenga ko. Simula pa noong nagtatrabaho ako bilang call center agent sa gabi. Alam mo naman ang buhay sa BPO, puyatan, pagod at kung minsan ay nakaka-drain ng utang. Pero tuwing break time ko ay isinasal pa ko talaga ang earphones ko para makinig sa mga kwento mo. Pero Papa Dudut, may isang bahagi ng buhay ko na hindi ko malilimutan. Ito ay tungkol sa pinagmulan ng pamilya namin sa Zamboanga. Isang kwentong akala ko ay panakot lang sa bata. Pero napatunayan ko na may mga lihim palang mas matindi pa sa nababasa mo sa libro. Naalala ko pa noong bata pa ako na tuwing gabi bago matulog ay meron kaming routine ni nanay. Pinapaupo niya ako sa tapat niya at dahan-dahan niyang sinusuklayan ang mahaba kong buhok. Yon ang bonding moment naming dalawa. Pero imbis na mga fairy tale tungkol sa Cinderella o Snow White ang ikwento niya sa akin, ang naririnig ko ay ang mga kwento ng kababalaghan mula sa probinsya niya sa Zamboanga. Jamaica, alam mo ba? Paninimula ni nanay habang hinahawi ang buhok ko. Sa amin sa probinsya, kailangan mong maging mapagmatsyag. Kapag narinig mo ang huni ng ibon na tigtik sa gabi, ibig sabihin ay may aswang na malapit sa inyo. Ikinuwento ni nanay ang mga karanasan niya noong dalaga pa siya. Sabi niya ay may mga pagkakataon daw na nakakakita siya ng mga tao na ang mga mata ay nanlilisik kapag gabi o kaya naman ay may naririnig siyang kaluskos sa bubungan ng kanilang kubo. Puno ng misteryo at bahagyang takot ang bawat gabi namin noon. Pero dahil bata pa ako, akala ko ay bahagi lamang yon ng pagiging storyteller ni nanay. Habang lumalaki ako, Papa Dudut, ay nagsimula akong magkaroon ng duda. Sabi ko sa sarili ko ay baka naman gawa-gawa lang ni nanay ang mga ito para hindi ako gumagala sa gabi. Inisip ko na baka ginagamit niya lamang ang mga kwento ng aswang at nuno sa Zamboanga para maging masunuring kaming mga anak. Siyempre, nasa Maynila na kami noon, sementado ang daan, maliwanag ang mga ilaw, kaya mahirap paniwalaan ang mga kwentong gubat. Ngunit isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan, biglang nagsalita si nanay na may kakaibang seryosong tono. Jamaica, mag-impake ka na. Magbabakasyon tayo sa Zamboanga sa susunod na linggo, sabi niya. Nagulat ako. Bakit po biglaan, Nay? May sakit ba si Lola? Wala naman, pero gusto ko sanang bisitahin ang pinamanang bahay ng lola mo ron. Matagal na nating hindi napupuntahan. Baka nasisira na, sagot pa ni nanay. Nag-aalinlangan ako noon, Papa Dudut. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ang mga kwentong paborito mong pakinggan ay sa lugar na pupuntahan nyo nagmula?
Gusto kong makita kung ano ba talaga ang itsura ng probinsya ni nanay. Kaya inayos na namin ang aming mga gamit para sa mahabang biyahe patungong Mindanao. Bago kami umalis ay may isang seryosong babala si nanay sa akin na hindi ko makakalimutan. Jamaica, tandaan mo ito. Kapag nandun na tayo ay huwag kang basta-bastang kakain ng ibang pagkain galing sa ibang bahay. Kahit pa kamag-anak natin sila. May mga kamag-anak tayo doon na hindi dapat pinagkakatiwalaan pagdating sa handaan. Babala ni nanay habang tinitignan ako ng diretsyo sa mata. Doon na nga nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa asawa ng pinsan niya si Tita Corazon. Naalala ko na na-meet ko na siya noong grade school pa lamang ako. Noong pumunta siya dito sa Maynila para bumisita. Mabait si Tita Corazon, laging nakangiti at palaging may dalang pasalubong. Wala akong kaideya-ideya sa itinatago niyang sekreto. Jamaica, ang totoo niya na isang aswang si Tita Corazon, bulong ni nanay. Pero huwag kang matakot, sabi nila ang mga aswang ay hindi naman umaatake sa sariling kamag-anak o sa loob ng kanilang angkan. May sinusunod silang batas na bawal nilang saktan ng kapamilya. Papadudot, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot sa mga sinabi ni nanay. Paniniguro man yun ay hindi ko pa rin mapigilan ang kabahan habang papalapit kami sa aming destinasyon. Pakiramdam ko ay papasok ako sa isang mundo na sa kwento ko lang dati naririnig habang sinusuklayan ako. Dumating kami sa lugar ng aming mga kamag-anak bandang 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. Pagpasok pa lamang ng sasakyan sa baryon ay damang-dama ko na ang bigat ng paligid. Sobrang dilim, papadudot. Walang mga poste ng ilaw sa kalsada. Kaya tangi mga ilaw lang ng sinasakyan naming jeep ang tumatanglaw sa daan. Masukal ang mga puno ng niyog sa gilid at ang tanging maririnig mo ay mga huni ng mga insekto na parang nanunukso. Habang nasa loob ako ng sasakyan at nakatingin sa labas ay may nakita akong figura sa gilid ng isang malaking halamanan. Sa harap ng isang bahay, kinusot ko ang mga mata ko para masigurado kung tao ba ang nakikita ko. Laking gulat ko nang makita ko si Tita Corazon. Gising na gising siya sa ganong oras, papadudot. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno at may kausap siyang isang babae na hindi ko kilala. Ang nakakatakot doon ay wala silang dalang kahit na anong ilaw o lampara. Pero parang komportable sila sa dilim. Nagbiro pa si nanay nang makita rin sila. Aba, itong si Corazon hanggang ngayon ay mahilig pa rin mag-midnight snack sa labas . Pinilit kong tumawa. Pero ang totoo ay nanginginig na ang mga kamay ko. Natakot ako na baka marinig kami ni Tita Corazon. Lalo na't sabi ni nanay ay matalas daw ang pandinig ng mga aswang. Pati ang tibok ng puso ng mga tao ay naririnig nila. Habang papasok ang sasakyan namin sa bakuran ng luma naming bahay ay nakita ko ang paglingon ni Tita Corazon sa direksyon namin. Ngumiti siya, yung ngiting dati ay nakikita ko na mabait pero sa pagkakataong ito ay parang may ibang ibig sabihin. Parang sinasabi niya na welcome home, Jamaica. Nang madaling araw na yon habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan namin sa tapat ng lumang bahay ni Lola. Biglang bumuka sa mga ilaw sa katabing bahay. Yon ang bahay ng isa ko pang tita. Lumabas sa mga pinsan ko na sina RR at Junior para salubungin kami. Kahit 10 oras na ng gabi. Baka sa mga mukha nila ang tuwa at may malalaking ngiti silang sumalubong sa amin ni nanay. Akala ko ay didiretso na kami sa higaan dahil sa pagod sa biyahe. Pero nagpa siya ang mga matatanda na magtimpla muna ng kape at magkwentuhan sa sala.
Habang hinihigop ko ang mainit na kape, hindi ko mapigil ang ibulong kay nanay ang nakita ko kanina. Nay, nakita ko si Tita Corazon sa labas kanina. May kausap na babae sa dilim, sabi ko. Pero agad akong sinabihan ni nanay na huwag na lang maingay tungkol doon at huwag nang magtanong pa. Habang nagkakape sila ay nakikinig lamang ako sa usapan ni nanay at na mga tito ko. Ang gamit nilang salita ay Bisaya kaya hindi ko na naintindihan ang bawat detalye. Pero damang-dama ko ang seryosong tono ng kanilang boses. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang aswang na nahuli raw sa kabilang baryo kamakailan lang. Nakikita ko sa mga kilos nila na hindi biro ang pinag-uusapan nila dahil panay ang tingin nila sa labas ng bintana habang nagbubulungan. Nagising ako kinaumagahan sa isang napakalakas na tunog. Ungol yun ng kalabaw na kinakatay sa hindi kalayuan sa aming bahay. Sabi ni nanay, yun na raw ang nagsisilbing alarm clock ng mga tao doon tuwing madaling araw para magsimula ng gawain sa bukid. Paglabas ko ng bahay ay doon ko nakita ang ayos ng lugar. Ang mga kabahayan doon ay magkakadikit at halos lahat ng nakatira ay mga magkakamag-anak lang namin. Dahil kilala ang angka namin sa lugar na yon, kahit papaano ay nakaramdam ako ng kaunting proteksyon. Ipinakilala ako ni nanay sa iba pa naming relatives na ngayon ko lang nakita sa personal. Doon ko napansin na sa hilera ng mga bahay namin, 3 sa mga pinsan ko ang kasalukuyang buntis. Kabilang na nga ang malapit kong pinsan na si Ate Mila na katabing bahay lang namin. Dahil 2 lang naman kami ni nanay sa bahay ni Lola. Madalas kaming tumambay at doon na rin kumakain sa bahay ni Ate Mila. Masaya doon dahil laging maraming tao at hindi nakakalungkot. Pero napansin ko ang ayos ng kanilang kusina. Gawa lamang ito sa kawayan at ang likuran ay medyo bukas ang disenyo. Walang solidong pader. Ang kusinang yon ay nakaharap mismo sa isang madilim na kakahuyan na sa tingin ko ay parang walang katapusan ang lalim sa sobrang rami ng mga puno. Pinagbabawalan si Ate Mila na pumasok sa kusina kapag sumasapit na ang dilim. Sabi ng mga tiyo ko ay masyadong bukas ang pwestong yon at delikado para sa mga buntis dahil madaling maamoy ng mga elementong naghahanap ng mapagdidiskitahan sa gabi. Isang gabi nakalimutan ni Ate Mila ang bilin. May kailangan siyang kunin sa loob ng kusina kahit bawal na. Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas nang bigla siyang tumakbo pabalik sa sala na putlang-putla ang muka at nanginginig ang mga kamay. Sabi niya ay may narinig daw siyang tik-tik na tunog na nanggagaling sa kakahuyan habang kinukuha niya ang gamit niya sa mesa. Agad na tumakbo ang kapatid niyang lalaki para isarado ang pinto ng kusina at pinagalitan siya ng husto. Doon ko nga napansin na sa bawat sulok ng dining area may mga nakahandang itak na nakasabit at nakasuksok sa mga haligi para sa proteksyon. Napagtanto ko ng mga kwento ni nanay noong bata ako ay hindi lamang pala pampatulog, kundi ito ang realidad na kinakaharap nila araw-araw doon. Bago kami matulog sa gabi ay may ritual na ginagawa si Ate Mila. Nagpapahid siya ng isang uri ng langis sa kanyang malaking tiyan, Papa Dudut. Sobrang sama ng amoy ng langis at para itong pinaghalong dinikdik na bawang at mga bulok na ugat ng halaman na matagal na iimbak. Dahil katabi ko si Ate Mila, sa pagtulog ay amoy na amoy ko yon buong gabi at halos hindi ako makahinga sa tapang ng amoy. Sabi nila yun daw ang pinaka-epektibong paraan para hindi lumapit ang mga aswang na gustong kumuha sa bata sa loob ng tiyan. Sa sala na rin kaming lahat natutulog. Naglalatag na lamang kami ng mga banig at unan sa sahig para magkakasama kami. Pinagigitnaan namin si Ate Mila para masiguradong walang makakalapit sa kanya mula sa anumang direksyon ng bahay. Hindi lang sa loob ng bahay ang bantay, Papa Dudut. Napansin ko rin ang 2 malalaking aso na alaga ng isa ko pang tita sa tapat ng bahay. Tuwing gabi ang mga asong ito ay hindi natutulog sa kanilang kulungan. Sa halip ay humihiga sila mismo sa gitna ng daan
sa pagitan ng mga bahay namin. Sabi ng mga pinsan ko ang mga asong yon ang nagsisilbing gwardya ng 3 bahay na may buntis. Hindi sila umaalis sa pwesto nila hanggang sa sumikat ang araw. Minsan ay nagigising kaming lahat sa gitna ng gabi dahil sa walang tigil na tahol ng mga aso habang mabilis silang paikot-ikot sa paligid ng bahay. Parang may hinahabol silang bagay na hindi naman namin makita ng ordinaryong mga mata. Dahil sa mga pangyayaring yon ay hindi na ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Ang mga bintana kasi ng bahay ni na Ate Mila ay gawa lamang sa manipis na salamin na sa pakiramdam ko ay madaling sirain o buksan ng sino mang gustong pumasok. Pakiramdam ko rin ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa labas ng salamin tuwing madilim na ang paligid. Pinipilit ko na lang na pumikit pero bawat kaluskos ng dahon ng saging sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Tinanong ko si nanay kung bakit parang kampante lang sila at parang normal na lamang sa kanila ang lahat. Ginitian lamang niya ako at sinabing sanay na sila sa ganong klase ng buhay sa probinsya at ang mahalaga ay magkakasama ang buong angkan. Isang gabi habang nakatambay lang kami ng pinsang ko sa loob ng kwarto niya, biglang tumahimik ang buong paligid. Alam mo yung katahimikan na pati ang huni ng mga insekto sa labas ay parang biglang naputol. Ang bintana sa kwarto niya noon ay nakabukas ng bahagya kaya pasok na pasok ang hangin mula sa labas. At dahil malapit yon sa mga puno ng nyog ay naririnig mo ang bawat pagaspas ng mga dahon. Pero sa gitna ng katahimikan yon ay bigla akong nakarinig ng isang tunog. Tik-tik, tik-tik. Huminto ito sandali tapos ay uulitin na naman ng mas mabilis. Hindi ko may paliwanag ang tunog. Pero sigurado ako na hindi yun ibon at lalong hindi yun insekto lamang. Parang may kumakatok na matutulis na bagay sa kahoy ng dingding ng bahay. Agad akong hinila ng pinsan ko palabas ng kwarto patungo sa sala kung saan ay mas maliwanag ang mga ilaw. Habang ako ay halos manginig na sa takot at putlang-putla ang mukha ko. Ang pinsan ko naman ay natatawa lamang sa itsura ko. Para daw ako nakakita ng multo sa sobrang kaba. Samantalang para sa kanya ay parang wala lang ang tunog na yon. Lumabas kami ng veranda para ikwento kay nanay at sa iba ko pang mga tita ang narinig naming tunog sa loob ng kwarto. Akala ko talaga ay mag-aalala sila o kaya ay magpapanik. Pero nagulat ako dahil tinanong lamang ako ni nanay kung ano ang eksaktong narinig ko habang may ngiti pa sa kanyang mga labi. Parang naaliw pa ang mga kamag-anak namin dahil sabi nila first time ko raw kasing makarinig ng totoong tik-tik. Para sa kanila, bahagi na yon ng katuwaan at kwentuhan pagkatapos ng bawat atake sa gabi na parang nanonood lamang sila ng sine. Sinubukan nilang hulaan kung sino sa mga kilalang tao sa baryo ang gumawa nun. Pero sinigurado nila sa akin na hindi si Tita Corazon yon. Sabi ni nanay ay may sariling area o teritoryo ang bawat aswang doon at hindi sila basta-basta lumalampas sa hangganan ng iba. Yun daw ang batas nila, respetuhan sa bawat kalsada o kumpol ng mga bahay. Pero kahit na gano'n ang paliwanag nila ay hindi ko pa rin maalis ang kaba dahil alam kong may kung anong nakatitig sa amin mula sa dilim ng kakahuyan. Ilang gabi matapos ang unang tik-tik na yon, napansin ko na parang naging mas malapit at mas madalas ang mga tunog na naririnig ko. Isang gabi habang nagkakape kaming lahat sa sala at nagpapahinga ay may narinig kaming parang kumakaluskos o kumakamot sa mismong bumunga namin. Hindi yung tunog ng pusa dahil masyadong mabigat ang bawat akbang na naririnig namin sa itaas ng yero. Ramdam mo ang bigat ng bawat kilos nito na parang may taong naglalakad sa bubong. Agad na kumuha ng itak ang pinsang kong lalaki na si Junior at mabilis na lumabas ng bahay para silipin ang itaas gamit ang kanyang flashlight. Pagbalik niya sa loob ay sinabi niyang wala siyang nakitang kahit na ano sa bubungan o sa mga sanga ng puno. Pero ang nakapagtataka,
May mga mahahabang gasgas ang yero na parang kinalmot ng napakatulis na bagay. Dito na nagsimulang hindi na rin makatawa ang mga kasama ko. Pati ako ay hindi na mapakali kahit pa sabihin nilang bihasa na sila sa ganitong buhay doon. Nang sumunod na hapon habang naglalaba kami sa likod ng bahay, biglang dumaan si Tita Corazon sa bahay ng pinsan ko para magdala ng mga sariwang prutas. Napansin ko na habang naglalakad siya at nakikipagkwentuhan, parang laging nakatitig ang mga mata niya sa malaking tiyan ng pinsan kong si Ate Mila na buntis. Hindi siya kumukurap at parang may sinusuri siya sa bawat kilos ni Ate Mila. Inalok pa kaming lahat ni Tita Corazon na pumunta sa bahay niya para sa isang merienda kinabukasan dahil marami daw siyang nilutong kakanin. Naalala ko kaagad ng babala ni nanay bago pa kami umalis ng Maynila, kaya agad ako nag-isip ng dahilan para tumanggi sa paanyaya niya. Sabi ko na lang na baka may gagawin kaming ibang trabaho sa bahay ni Lola. Nang makalis na si Tita Corazon at nakalayo na siya sa bakuran, napansin ko na lalong bumaho ang amoy ng langis sa paligid ni Ate Mila. Parang naging mas matapang at mas masangsang ang amoy nito. At tila nagbibigay ng babala sa amin na may nagmamasid na hindi dapat pagkatiwalaan. Madaling araw noon nang magising ako dahil sa sobrang init sa loob ng sala, kung saan kaming lahat ay nakalatag ang banig. Hindi ako makatulog kaya dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa maliit na siwang ng pintuan na nakaharap sa kalsada. Sa labas ay nakita ko ang dalawang aso na alaga ng tita ko na nakatayo ng tuwid at nakaharap sa isang malaking puno ng akasya sa tapat ng bahay. Hindi sila tumatahol pero nakatutok lang ang kanilang mga nguso sa taas ng puno. Doon ko nakita ang dalawang pulang tuldok sa itaas na mga sanga ng akasya. Para itong mga matang nagniningning, nakatiting ng diretsyo sa aming bahay. Kinabahan ako ng husto at nang sumubok akong kumurap para masigurado ang nakikita ko, biglang nawala ang mga pulang tuldok na yon. Kasabay noon ay biglang alulungan ang dalawang aso ng sabay na parang may nakikita silang hindi maganda. Mabilis akong bumalik sa aking higaan at nagtalakbong ng makapal na kumot hanggang sa sumikat ang araw at narinig ko na ang ingay ng mga tao sa labas. Isang umaga habang naglalakad ako sa kalsada para bumili ng kape sa maliit na tindahan, may nakasalubong akong babae. Siya yung kasama ni Tita Corazon noong gabing dumating kami ni nanay. Bigla siyang humarang sa daan ko at inabutan ako ng isang mainit na tinapay. Pero papadudot, kakaiba ang kulay ng tinapay, parang masyadong mapula na ewan. Neng, tikman mo itong gawa ko. Mainit pa ito at masarap sa kape, sabi niya habang nakatingin ng malagkit sa akin. Magalang akong tumanggi pero pilit niyang isinusubsob sa mukha ko ang tinapay. Naalala ko kaagad ang kwento ni Poncho tungkol sa karne at kalamansi. Kaya mas lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko kapag nahawakan ko yung tinapay na yon, may mangyayaring hindi maganda. Mabuti na lamang at biglang dumating si nanay mula sa likuran ko at mabilis akong hinila papalayo. Binati lang ni nanay ang babae ng formal pero halatang nagmamadali kami. Paglayo namin ay seryoso ang mukha ni nanay. Jamaica, tandaan mo ito ha. Huwag kang hahawak o tatanggap ng kahit na anong pagkain galing sa babaeng yon. Entiendes? Sabi niya na parang may babala sa bawat salita niya. Nitong manghuling araw ay napansin ko rin na parang laging pagod at sobrang putla ng pinsang kong si Ate Mila. Sabi niya ay parang laging may humihigop ng lakas niya tuwing natutulog siya sa gabi. Pakiramdam daw niya ay palaging mabigat ang kanyang katawan pagigising. Sinecheck ng tita namin ang paligid ng higaan ni Ate Mila at laking gulat namin ang makita na may mga butas ang sahig na kawayan sa mismong ilalim ng pwesto kung saan siya natutulog. Parang sinasadyang luwagan ng mga kawayan para may makalusot na mahabang bagay mula sa ilalim ng bahay. Agad kaming naglagay ng mga tinadtad na bawang at luya sa ilalim ng bahay para itaboy ang anumang nandun. Umiiyak si Ate Mila sa takot dahil ramdam niya
ang panganib sa sanggol na dinadala niya. Nang sumunod na hapon naman habang naglalaba kami ni nanay, sa gilid ng balon ay may lumapit na isang napakalaking pusang itim. Hindi ito gaya ng mga pusa sa Maynila. Ang laki nito ay parang maliit na aso. Hindi ito umaalis sa tabi ko at tila sinusundan ang bawat galaw ng mga kamay ko habang nagkukuskus ng damit. Nang subukan kong bugawin ito ng tubig, naglabas ang pusa ng tunog na parang tao na humahalakhak ng mahina. Tumayo ang balahibo ko sa batok at agad akong pumasok sa loob ng bahay nang hindi na tinitingnan ng pusa. Sinabi ko ito kay nanay pero ang sagot lang niya ay baka utusan lang daw yon ni Tita Corazon para manmanan kami at malaman kung ano ang ginagawa namin sa loob ng bahay. Napagtanto ko na pati pala mga hayop sa lugar na yon ay hindi ordinaryo dahil naging mas madalas na ang atake at nararamdaman naming tila binabakura na kami. Nagpasya ang mga kalalakihan at kababaihan sa angka namin na magbantay ng salitan gabi-gabi. Naganda sila ng mga sulo at mga itak na nakasawsaw sa pinaghalong bawang at asin. Buong gabi kaming nagkwentuhan tungkol sa mga karanasan nila noong araw para walang makatulog. Narinig pa rin namin ang mga tiktik sa paligid pero parang hindi ito makalapit dahil sa dami ng bantay at liwanag ng mga sulo. Napansin ko na habang dumarami ang bantay ay lalong nagiging agresibo ang mga tunog sa labas. Parang galit ang mga aswang dahil hindi sila makakuha ng pagkakataong umatake sa mga buntis naming kasama. Kinabukasan ay kumalat ang balita na si Tita Corazon ay may malalim na sugat sa kanyang binti. Sabi niya ay naaksidente lang daw siya sa paglalakad sa dilim. Pero ang bulong-bulungan ng mga pinsan ko ay natamaan daw siya ng itak ng isa sa mga bantay namin kagabi nang may makitang gumagalaw sa dilim malapit sa kusina. Pinuntahan namin si Tita Corazon para magdala ng pagkain bilang pakitang tao lang sa angkan para hindi kami paghinalaan. Nakita ko ang sugat niya sa binti. Parang kinalmot ng matulis na bakal at hindi basta-basta sugat ng aksidente lamang. Nagkatinginan kami ni nanay at alam na namin ang totoo kahit na wala kaming binigas na salita. Dito na napatunayan ko na kahit kamag-anak ay hindi ka pa rin 100% ligtas sa kanilang gutom kapag sila ay pinaghaharian ng kanilang anyo. Dahil sa sobrang stress at takot na baka ako naman ang mapagdiskitahan ay nagpasya si nanay na paagahin ang aming pag-uwi sa Maynila. Ayaw na rin niyang malagay ako sa panganib lalo na't naging target na rin kami ng mga mapanuring mata sa kalsada. Nagpaalam kami sa aming pinsang buntis at binigyan sila ni nanay ng mga proteksyong dala namin mula sa Maynila. Malungkot ang pamamaalam dahil alam naming maiiwan sila sa gitna ng panganib. Habang kami ay babalik na sa tahimik na buhay, inayos ko ang mga gamit ko at siniguradong wala akong naiwan na kahit anong personal na gamit, kahit suklay o panyo. Sabi kasi nila ay pwedeng gamitin ang gamit mo para mabantayan ka pa rin kahit nasa malayo ka na. Nung huling gabi namin habang nag-aabang kami ng sasakyan sa veranda bago magmadaling araw ay narinig namin ang pinakamalakas na tiktik sa buong bakasyon namin. Parang nasa mismong tapat namin ang tunog at sobrang bilis ng tempo nito na parang nagmamadali. Nakita ko ang isang anino na mabilis na tumalon mula sa puno ng nyog patungo sa bubong ng kapitbahay. Nag-aalulunga ng mga aso sa buong hilera ng mga bahay ng sabay-sabay. Isang tunog na talagang nakakakilabot sa pandinig. Sa halip na matakot ay nakipagtawanan na lamang din ako sa aking mga pinsan gaya ng ginagawa nila dati. Napagtanto ko na ang tanging paraan para hindi ka mabaliw sa takot sa lugar na yon ay ang tanggapin ng realidad na ito ay bahagi na ng buhay. Sumakay na kami sa van habang madilim pang paligid para makahabol sa flight namin sa airport. Habang papalabas ang sasakyan ay nakita kong muli si Tita Corazon sa bintana ng bahay niya.
Nakatingin lamang siya sa amin habang papalayo ang sasakyan. Walang kibo at ang mukha niya ay parang walang emosyon. Ramdam ko ang malaking ginhawa habang papalayo kami sa lugar na puro kakahuyan. Tumingin ako kay nanay na mahimbing nang natutulog sa tabi ko sa loob ng van. Binuksan ko ang cellphone ko at tinignan ang mga litratong kinuha ko sa probinsya. Walang nakuhang aswang sa litrato. Pero ang bawat kuha ay may dalang alaala. Nang kilabot na hindi ko makakalimutan. Sa ngayon, Papa Dudut, tuwing gabi bago matulog ay sinisigurado ko pa rin na sarado ang aking bintana at maayos ang pagkakalak nito. Kahit nasa gitna na ako ng maingay na syudad. Dahil alam ko, Papa Dudut, na kahit nasaan ka pa, ang tunog ng tiktik ay lagi nakabantay sa mga taong hindi marunong maniwala sa dilim. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Jamaica. Ang kwento ni Jamaica ay nagtuturo sa atin ng mga bedtime stories ng ating mga magulang ay hindi lang basta-basta pampalipas ng oras. Madalas ito ay mga babala na binabalot lamang sa kwento para hindi tayo kaagad matakot. Pero ang layunin ay protektahan tayo. Sa mundong ginagalawan natin ay marami ang tiktik. Hindi man sila lagi nasa bubungan o nasa itaas ng puno ng akasya. Andyan sila sa paligid natin nag-aabang ng pagkakataon na makuha ang ating lakas o sirain ang ating kapayapaan. Kaya naman huwag nating baliwalain ang mga tradisyon at paalala ng mga nakatatanda. Silang nakakakita sa dilim bago pa tayo isilang sa liwanag. Jamaica, salamat sa pagpapaalala sa amin na kahit nasaan tayo, ang pag-iingat at panalangin ang ating pinakamalakas na sandata. Maging kampante ka man sa syudad ay huwag mong kakalimutan ang mga aral na nakuha mo sa probinsya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.